And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Alam niyo po bang isang privilege lamang na magkaroon tayo ng ministry sa gawain ng Panginoon, na kung titignan natin ang ating mga buhay nung nakaraan, kung gaano tayo makasalanan, kung gaano tayo maruming basahan lang sa harapan ng Diyos, pero pinagtiyagaan tayo ng Diyos, inari tayong ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, iniligtas tayo ng Diyos, at may bonus pa na magkaroon pa tayo ng mga ministry. Kaya alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ngayon ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at meron kang mga ministry na ginagampanan sa gawain ng Panginoon, ituring mong ikaw ay may kagalakan sa paggawa ng mga bagay na yan. Dahil kung titignan lang natin ang ating sarili, hindi naman po talaga tayo karapat-dapat para gumampan sa gawain ng Panginoon. Pero isang pribilehyo na lamang na pinagkatiwalaan pa tayo ng Diyos. Kaya alam niyo po, habang tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, na nakikita niya na tayo ay nagtatapat sa gawain ng Panginoon at binibigyan kang patuloy ng ministry ng Panginoon, ay pagkaingatan mo, pagkaigihin mo, at lagi kang gumagawa ng may kagalakan, at titignan mo lagi kung ano yung motibo mo sa mga ministry na pinagkatiwala sa ng Panginoon. Dahil baka mamaya nalilihis na rin tayo sa ating mga motibo kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yan. Kaya alam niyo po, sa gawain ng Panginoon, kahit na ikaw ay nagpupunas lamang, nagwawalis, nag-aabot ng tubig sa pastor, o kung ano pa man ang iyong ginagawa sa loob ng bahay-sambahan, dapat tignan mo lagi ang iyong puso sa paggampad mo sa gawain ng Panginoon. Dahil tatandaan natin, kung tayo ay gagawa rin lamang, bakit pa hindi yung may kagalakan sa Panginoon? Dahil ang ating pinagsisilbihan, hindi po ang tao, kundi ang buhay na Diyos. Nasa sa atin na lang yan kung sa tao tayo naglilingkod. Pero sabi ng Biblia, not as men pleaser. Hindi po ang dapat piniplease natin ay yung mga tao, kundi dapat mas makita natin na ang dapat na piniplease natin sa lahat ng ating mga ginagawa ay ang Diyos. Nasabi nga ng Biblia, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. Kaya alam niyo po, pagdating sa gawain ng Panginoon, lahat dapat ng ating mga ginagawa ay para sa kapurihan ng Diyos at hindi para lamang maging kapuri-puri tayo sa harap ng iba. At huwag po tayo maging pabara-bara pagdating sa gawain ng Panginoon, at tila ba latak na lang yung para sa Panginoon pagdating sa ministry na pinagkatiwala sa atin. Lagi po natin i-check yung ating puso, yung ating motibo, na dapat naka-align pa rin yan sa kalooban ng Diyos. Dahil kung titignan lang din naman natin ang buhay, kung makikita nyo po ang mga tao, marami nga po dyan gusto nila magsilbi sa presidente, magsilbi sa mga nakakataas na tao, magsilbi sa mga hari, o kung kani-kanino pa mga tao na kilala ay gusto nilang pagsilbihan ito. What more yung ating pinaglilingkuran, dahil ang ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Kaya marapat lamang na ibibigay natin yung ating buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong pagmamahal sa paglilingkod sa Diyos. Dahil tatandaan po natin, kung tayo ay gagampan rin lamang na ang ipiniplease natin na ibang tao, masasayang lang po ang lahat ng yan. Masusunog lang din ang iyong reward at hindi rin yan magiging pagpapala sa ibang mga tao. Kaya alam niyo po, pag sa tuwing gagampan tayo sa lahat ng ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, inari kang faithful ng Panginoon. Marapat lamang na maging faithful din tayo sa nagbigay sa atin ng ministry. Kaya't isang paalala lamang po, anumang klaseng ministry ang pinagkatiwala sa ng Panginoon, maging faithful ka, dahil faithful ang nagbigay sa iyo ng ministry na yan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.